Magsisimula na po tayo at ang akin pong gustong i-share sa inyo ay ang patungkol sa pasasalamat. Let me entitle our devotion, It is a good thing to give thanks. It is a good thing to give thanks. Isang mabuting bagay na magpasalamat. Ang sabi po ng Bible sa Psalm chapter 92, verse number 1, It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High. Again, ayon po sa Psalmist, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa po natin ng kanyang salita. Again, sa mga nakasubaybay po ngayon, Pastor Neil, good morning sa iyo at salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa biyahe mo pa uwi dito sa Pilipinas. Ganon din po ang isa sa ating anak, Sister Eliza, Janine, shout out sa iyo at sa ilan pa sa mga kasama natin. Sila Sister Cory na laging nakaabang sa pag-aaralan ng salita ng Panginoon. Sister Franchette, anak, shout out sa iyo. So again, our topic this morning is about thanksgiving or the attitude of gratitude na lagi po nating napapakinggan. Ang ginamit pong pahayag ng psalmist, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Kaya ngayon po, sa mga nakasubaybay sa atin, kung gusto nyo pong makatiyak na kayo'y makagagawa ng mabuting bagay, ayon na rin sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, sa sulat po ng psalmist, malinaw po. Isang mabuting bagay daw po ang magpasalamat sa Panginoon. Kamusta po tayo kung ang pag-uusapan po natin sa araw-araw nating pamumuhay? Ang ating pong puso ay puno ba ng pasasalamat? Ang ating pong puso ay puno ba ng papuri sa Diyos sa lahat ng mga kabutihan niya sa ating buhay? Well, isang napagandang paalala po ang maaari nating makuha dito po sa sinasabi ng psalmist. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Ngayon po sa ating magiging pagtalakay, mabibigyang pansin po natin ang katotohanan na sa puso ng tao, alin lang po yan sa dalawa. Na ang puso natin ay punuin natin ng papuri at pasasalamat sa Diyos o punuin po natin ng mga hinagpis, sama ng loob, mga reklamo sa buhay. Ito po ay isang napakagandang pagkakataon para tayo po ay magsuri because I believe it is really great and wonderful to apply kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. There are a lot of good things that we can do sa buhay na ito, but it is good to make sure na talagang according to the Word of God, na ang gagawin natin talaga mabuti. Alam niyo po ba, nakikita ko na sa sinasabi po ng Biblia, ang hindi natin pasasalamat ay po pwedeng lumabas na kasalanan. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang sabi po ng talata natin, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Isang mabuting bagay daw po na magpasalamat sa Diyos. Naaalala ko po, na sa usapan ng turo ng Biblia patungkol sa kasalanan. Ang kasalanan daw po ay ang gawin mo ang masama at hindi mo gawin ang mabuti. Okay, for better understanding, ha? Sinasabi ko po ito. Kasalanan kapag ginawa mo yung masama. At kasalanan din po pag hindi mo ginawa ang mabuti. So may talata po tayong pinagbabatayan dyan. Halimbawa lang po, yung sinabi po ng 1 John chapter 3 and verse number 4. Ang sabi po, whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ang tawag po natin dyan, sin of commission. Bawal ng Diyos, hindi dapat masama, ginawa mo, kasalanan po yan. So yan po ang sin of commission. Now dito po, gusto ko lang i-establish that it is good for us believers to develop grateful attitude because to give thanks unto God is a good thing. Kaya nga ang title natin, it is a good thing to give thanks. Isang mabuting bagay na magpasalamat. At pag mag-iisip naman po kayo talaga, hindi naman po kayo mahihirapan
na maisip ang mga bagay na dapat pasalamatan natin sa Diyos. Yung magising ka lang ngayong umaga, okay? Yan po ay dahilan para pasalamatan ng Diyos. Kung meron kayong masarap na almusal, dahilan para pasalamatan ng Diyos. Kung kayo'y papasok sa trabaho, dahilan para magpasalamat sa Diyos. Kung kayo po ay papasok sa eskwela, dahilan para magpasalamat kayo sa Diyos. Kung kayo po ay merong mga ilang bagay na gagawin, yan po ay mga bagay na dapat magpaalala na tayo po ay magpasalamat sa Diyos. So, and it is a good thing. Now, yung sin of commission, masama, ginawa mo. Yung sin of commission, sinasabi po, bawal ng Diyos, ginawa mo. Hindi dapat, ginawa mo. Mali, ginawa mo. Masama, ginawa mo. Yan po ay kasalanan. Pero ang isang bahagi na pagtuturo ng Biblia patungkol sa kasalanan, ito po yung hindi mo lang ginawa yung masama, kundi kasalanan daw po na hindi mo naman ginawa yung mabuti. Okay? Ito naman ang tinatawag na sin of omission. Ito po'y nakatala sa James chapter 4 verse 17. Yung sin of commission po nasa 1 John 3:4, di po ba? Yun naman pong James 4:17, dito naman po yung sin of omission. Ang sabi po, and to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Sa kanya wika na nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, alam nyo kung bakit ko po ito binibigyan ng pansin. Sapagkat hindi alam ng marami na posibleng tayo pala nagkakasala sa Diyos sa mga panahong hindi tayo nagpapasalamat. Because according to our text, according to our verse, it is a good thing to give thanks unto the Lord. So, if it is a good thing according to, di ba, the Word of God, at ang sabi po ng Bible, pag mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan. Kaya palagay ko po, ito yung level na dapat ma-reach ng mga nagmamature na mananampalataya. To consider it a sin kapag tayo po ay hindi nagpapasalamat. Kaya po yung pagrereklamo pala sa buhay, yan po ay talagang posibleng kapahayagan din ng pusong hindi nagpapasalamat. Kasi ang kadalasan po sa tao, madalas magreklamo ng mga bagay na wala sila, pero nakakalimutang magpasalamat sa maraming bagay na meron sila. Uulitin ko po, nakakalungkot na bagay na napakarami po ng mga tao na puno ng reklamo sa mga bagay na wala sila, pero hindi nagpapasalamat sa napakaraming bagay na meron po sila. I hope and I pray na ito po'y maging paalala sa bawat isa sa atin. Ngayong umagang ito, yun lang pong malayang pagkakataon na tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos upang maliwanagan. Yan po mga kapatid ay sapat upang tayo po ay paalalahanan that we should thank the Lord. Na dapat tayo po ay maging thankful to God. Amen? Laging mapagpasalamat po sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin po sa inyo na ang lahat ng pagmiministeryo na ginagawa po ng inyong lingkod ay kapahayagan ng aking pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa aking buhay. Mula sa kanyang naging pagliligtas po sa akin, siyempre, nung unbeliever po ako, hindi ko po naintindihan yan. Pero mula nung ako po ay iligtas ng Panginoon at baguhin po niya ang aking buhay at lagyan niyo ako ng maayos na direksyon na gamitin niya ang walang kwentang buhay na ito para maging makabuluhan at magkaroon ng kabuluhan sa buhay ng marami. Yan po, mga minamahal, ay lubusang pinasasalamat at pinapupurihan ko po sa Panginoon. I really thank and praise the Lord for giving me this opportunity to serve, to minister, and to be a blessing to many. Yan po ang fulfillment ng Christian life. Na ikaw ay maging instrumento ng Panginoon. Na ikaw ay magamit ng Panginoon. Na ikaw ay maging channel of blessing ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, anuman po ang hinagpis ninyo sa buhay, anuman po ang sama ng inyong loob, anuman ang inyong mga reklamo, nawa mapalitan po yan ng pusong mapagpasalamat at pusong nagpapasalamat sapagkat sa katotohanan, imulat lamang po natin ang ating mata at palawakin po natin ang ating isipan. We will realize that in this life, mas napakaraming dapat pasalamatan sa Diyos kaysa tayo po ay magmukmuk at mabuhay sa sama ng loob.
Kaya ngayon po, nais ko pong ipagministeryo po sa inyo ang pagpapala ng pagiging mapagpasalamat. So again, sa mga ngayon lang po naka-tune in, ang dahilan kung bakit ako po ay kasama nyo ngayon, it is because of the many messages na pinararating nyo po sa akin na medyo nakaka-guilty, na parang iniwan nyo na po ang feasting, hindi na po namin kayo nakikita, hindi na po namin kayo naririnig. So, because of that, medyo namubang heart ko, and in fact, one time, kinausap ko si PNQ at sinabi ko sa kanya, gagawin ko lang talagang mas maaga. Pero syempre ako po, namimiss ko rin because in reality, nag-giveaway lang po ako sa marami, pero talagang ang Diyos ang naglagay po sa akin nung pasimula pa lamang na magkaroon po tayo ng Believer's Breakfast with BFDB. So ito po ay para karagdagan pa rin mga kapatid, at ito po tugon ng puso ng inyong lingkod sa inyo pong longing, sa sinasabi nyo pong namimiss nyo na po ang pagbabahagi ko ng salita ng Panginoon. So, and I really appreciate you all. That is actually an encouragement to me, and that is the reason why kahit maaga po yan, in fact 4 a.m. here, nakipag-meeting na po ako sa mga kapatiran natin sa London. By the way, please include in your prayer bago po ako mag-proceed. Total, hindi ko pa naibibigay yung mga puntos natin. Please include in your prayers our coming anniversary po doon po sa Living Water Baptist Mission London sa mga pangunguna po ni Pastor Jabez Orara. So, anniversary po ng gawain po natin doon sa November 2. At siguro po, ipa-flash natin dito po sa ating pong screen yung pong venue para kumikilala po kayo, kasi ang gagawin po namin bilang pasasalamat sa Diyos, remember, Living Water Baptist Church, loving the Lord by loving the lost. Kaya maglulunsad po kami ng malaking evangelistic meeting. Magkakaroon po kami ng musical evangelistic anniversary celebration sa darating na anniversary po ng Living Water Baptist Mission London. Ang speaker po namin, Pastor Kenneth Lagman. So please do pray for the success of the celebration. At ngayon pa lang po, kung may kilala kayo, imbitahan nyo po. Ibibigay po namin sa inyo ang detalye sa mga ilang pagkakataon po. So again, ang dami nating dapat pasalamatan sa Panginoon. Yan po ay mararamdaman natin sa puso ng psalmist nung sinabi po niya, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Diba? So ano raw po ang dapat nating maisipan? Diba? Dapat itanong natin, ano ang po pwede nating ibalik sa Diyos sa lahat ng mga benepisyo, favor na ibinibigay po niya sa atin. So that statement is actually a statement of gratitude. And it is good for every believer to have that kind of attitude. To be grateful to God, to be thankful to God. And again, ang sabi po, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. So, ano po ba ang ilang mga bagay na po pwede nating matutunan, or ano po ang magiging impact ng tinatawag po nating pusong mapagpasalamat? Tatandaan nyo po, ang hindi pagpapasalamat ay kasalanan sa Diyos. Para hindi na po tayo magkasala, pasalamat na po tayo kaagad. Yun ang pinakamaganda gawin natin. Pagising pa lang, thank you Lord, nagising po ako. Diba? So kapag ka po may ganito tayong pagsasalo-salo, thank you Lord, malaya kami nakapag-aaral ng salita mo. Kapag kakakain ka na ng breakfast, thank you Lord, may kinakain pa po kami. Salamat sa provision mo. Kapag ka papasok ka sa work, Lord, thank you na ikaw ang nagbigay sa amin ng job, whether ito po ay sa office, business, nakapag-aaral ka, thank you Lord na nakapag-aaral po ako. Meron kang suot, salamat sa Diyos, may isinusuot po ako. So, yun po, napakarami po, di ba? Believe me, mga kapatid, if our attitude is right, mas marami tayong dapat makita na pasasalamatan sa Diyos. At ito po ay napakalaking blessing na tayo po'y maging mapagpasalamat. Alright? Alam niyo po ba mga kapatid, na sa usapang pasasalamat, ito po ay naghahayag ng kababaan ng loob. What I mean to say, ang gratitude o ang thankfulness, ang pagiging magpapasalamat, ito po ay masasabi nating manifestation of humility. It manifests humility. Ang isang tao pong mayabang, hindi po magpapasalamat yan.
Kasi may mga damdamin silang parang mababawasan sila. Di ba? Pagka magpapasalamat sila. Mga kapatid, if you will just realize how good God is sa ating pong mga buhay, at ating pong i-recognize ang kabutihan ng Panginoon, hindi ka magkakandatuto na magpasalamat sa Kanya. Tama po ba ako? Is that right? Diba, mga kapatid? Na kung tayo po, sa totoo lang, magiging mababa ang kalooban, aamin sa katotohanan, yung realization that everything in this life is actually a manifestation of the goodness of God. Diba? Yun po, dahilan para tayo po ay maging mapagpasalamat. Pero kapag ka ikaw palalo, na parang yung warning ng Panginoon, na talagang pagka kayo pinagpala na, pagka nananagana na, at inisip nyo na sa sarili nyo, na talagang self-sufficient na kayo, delikado na po yan. Diba? So, yung bang darating ka sa punto na ang magiging thinking mo, makakalimutan mo na ang lahat ay dahil sa Diyos, at ang magiging kaisipan mo at sasabihin mo, I have gotten me this wealth. So, the reminder of God to His people, it is God that giveth power to get wealth. Ang ibig sabihin po, Diyos ang dahilan kung bakit ikaw ay may lakas, kung bakit ikaw ay may buhay, kung bakit ikaw ay mayroon ng mga bagay na tinatangkilik mo. At ang pagkakaroon natin ng mapagpasalamat ng puso ay naghahayag ng kababaan ng loob. Uulitin ko po, kahit sa usapang tao sa tao, makikita nyo po na ang isang taong palalo, kahit mabigyan mo ng pabor, hindi magpapasalamat yan. Kasi ang iniisip niya, baka mababa ang kalagayan niya. Mga kapatid, mga minamahal, Kristiyano tayo, at ang tamang attitude sa mga Kristiyano, mapagpasalamat, at sa pagpapasalamat, ito po ay nagpapahayag ng humility. It manifests humility. Humbleness. Because recognition po yun. Recognition that everything na meron tayo sa buhay natin, talagang galing sa Panginoon. Importante, mga Kristiyano, mga kapatid, na bawat bagay sa buhay natin, even the very breath na meron po tayo sa buhay na ito, lahat ng galing sa Panginoon yan. Di ba? Galing po sa Panginoon ang lahat ng bagay. Recognition, realization, and recognition is very important, but I am telling you this morning that it is very hard for us to recognize God kapag wala tayong humble spirit. Wag na wag tayong pumayag na darating tayo doon sa panahon at pagkakataon na sasabihin natin, kaya naman ako pinagpaalang ganito, nagsumikap ako, talagang ginamit ko talino ko, ginamit ko lakas ko. Well, yan po ay mga delikadong kalagayan sapagkat ang sabi po ng Bible, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Kaya kapag ikaw hindi mapagpasalamat, medyo magsuri ka ng sarili mo. Hindi kaya medyo may kapalaluan sa buhay natin? Di ba? Kapag po pinag-usapan sa buhay po natin bilang Kristiyano, di ba, salamat, may taong ginamit sa atin para ilapit tayo sa Panginoon. Mga members, salamat, may mga pastor tayo na nag-aalaga sa atin. Okay? Salamat sapagkat may ginamit ang Diyos para mag-grow tayo spiritually. Salamat sapagkat kung hindi po sa tulong ni kapatid, hindi po ako makakarating sa kalagayan ko. So, kung sa ganun ngang bagay, ipinakikita na dapat matuto tayo magpasalamat sa mga gumagawa ng mabuti sa atin. Mga kapatid, I believe you will all agree with me na kung ang pag-uusapan gumagawa ng mabuti sa atin, una na sa lahat, ang Diyos ang laging gumagawa ng mabuti sa atin. So it is good to develop gratitude. The attitude of gratitude, gratefulness, thankfulness. It is a good thing to give thanks, mga kapatid. It manifests humility. Di ba minsan nate-turn off tayo? Pambira naman to. Hindi dahil sa hinahanap mo yung pasasalamat, kundi naiisip mo lang na parang wala lang sa Kanya. Sa palagay niyo po, ang Panginoon. Diba? Kaya nga, napakaganda pong ma-imitate po natin yung puso ng psalmist. Ang sabi niya, it is a good thing to give thanks unto the Lord.
And you know, ang isa sa tuntungan kung bakit siya nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat kinikilala niya na lahat ng benepisyo sa buhay niya. Di ba ang linaw po? Psalm 116 verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Napakarami pong benepisyo ang ini-enjoy natin sa Panginoon. Bakit may mga tao po na kung mabuhay, lalo na kung sinasabi natin po na Kristiyano tayo, bakit may mga taong kapag ka nabuhay, para bang siya ang susi ng lahat? Para bang siya lang at walang Diyos na may dahilan, may kagagawan kung bakit siya ay pinagpapala? Mga kapatid, every day, make sure na tayo po'y kikilala sa Diyos. Every day, make sure na tayo po ay magbibigay pasasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya nga, pagka lumalim pa tayo sa ating spiritual life, hindi lang naman po talaga ito yung dahil nagkapera ka, dahil nagkabahay ka, dahil nagkasasakyan ka. In fact, everything in your life, di ba? Dapat pasalamatan mo sa Diyos. Kasi nga, maliwanag na ang Diyos po ang nagsasabi na kapag ka ikaw nasa kalooban niya, sulat ni Apostol Pablo, Roma 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yung inayawan mo, yung inireklamo mo, ng mga naranasan mong hirap sa buhay mo, hindi ba yan po ang naglagay ng matinding weight sa ganda ng pinaglagyan ng Panginoon sa iyo? What I meant to say, hindi ba yung mga pagsubok nagpalakas sa iyo? Hindi ba yung mga dinaanan mong laban naging dahilan para maging matatag ka at lalo mong makita ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa buhay mo? Ang problema lang po yung pagkilala. Kaya for me, it is a good thing to give thanks unto the Lord in particular because nagpapakita ito ng humility. Pagka ang isang tao mapagpasalamat, mararamdaman nyo na yung kababaan ng puso ng taong ito. Di po ba? So it is good to always recognize and acknowledge the goodness of God in our lives. In all blessings that we are enjoying this life, you should always recognize that it is the Lord, ang Diyos ang nagpala sa bawat isa po sa atin. Amen? Well, malaking blessing na pinaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos. So number 1, it manifests humility. Diba? Pangalawa, it makes you happy. Amen? The reason why we need to be thankful, the reason why we need to develop the attitude of gratitude, the reason why it is a good thing to give thanks unto the Lord, kasi kapag ikaw ay naging mapagpasalamat, it will make you happy. It makes us happy, mga kapatid. Pagka ako ay nagkaroon ng puso na lagi nagpapasalamat, meron ba kayo nakitang tao na nagpapasalamat, mabigat ang loob, nagpapasalamat, masama ang aura, mga kapatid? So mapapansin nyo po na yung mga happy people, sila yung grateful people. Diba? So rejoicing in the Lord. Diba? Number 1, recognizing the Lord. Number 2, rejoicing in the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga na sa buhay natin, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. At para maging masaya tayo, i-develop natin yung mabuting bagay. Diba? Huwag nating hayaan na mawili po tayo, maging habit po natin, yung laging ang nakikita, yung mairereklamo. Diba? Yan ang pinakamalungkot na tao sa mundo, yung puno ng reklamo. Ang pinakamalungkot na tao sa mundo, yung mga tao po na ang laging laman ng puso, hinanakit, hinagpis, sama ng loob, galit, puot. Mga kapatid, hindi po healthy yan. Diba? Yan po ay po pwedeng magpahamak maging ng atin pong kalungkutan. Ibig sabihin po, kung ang pag-uusapan po ay pagrereklamo, dadalhin tayo nito sa malungkot na buhay. Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga na atin pong bigyang pansin na ang ikasasaya natin, pag natutunan natin na kahit yung simpleng bagay. Diba? Ang sabi po ng Bible,
In everything, give thanks. And maybe some of you, memorize nyo na po yung talatang yan. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pero tingnan nyo po yung line-up niyan. Diba? Tingnan nyo po yung line-up niyan. Sa 1 Thessalonians chapter 5, please. Sa 1 Thessalonians chapter 5. Kung sisimulan nyo po, mga kapatid, sa verse number 16, ang sabi po, rejoice evermore. Diba? Parang katulad po ito nung, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. So, in other form, ang sabi po ni Paul, rejoice evermore. Pray without ceasing. Ano ang susi? In everything, give thanks. Pag sinabing in everything, kasama ba yung maliliit na bagay? Kasama ba ang lahat ng bagay? Well, very clear. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. It is also good to focus on that statement. Diba? In everything, give thanks, for this is the will of God. Kung ikaw ay nagpapasalamat, you're not just doing good thing, but also you are doing God's will. Ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. So, kayo po, mag-react po kayo. Masaya po ba ang buhay kapag ka puro reklamo? Masaya po ba ang buhay kapag ka lagi na lang pong naiinggit tayo sa meron ng iba at hindi natin na-appreciate at hindi tayo nagpapasalamat sa mga bagay na meron tayo? Mga kapatid, mga minamahal, ito po ay napakagandang paalala sapagkat ang mabuting bagay na sinabi ng Diyos na pagpapasalamat, it will make you happy. It makes us happy. It manifests humility, humbleness. It makes us happy. Magiging masaya ka kapag kahit simpleng bagay, pasasalamatan mo. Kumbaga lahat ng pinapangyari sa buhay mo ng ating Panginoon, pasasalamatan mo, trusting that the Lord in everything, meron siyang purpose. Meron siyang laging layunin sa buhay po natin. And natitiyak ko po na kung ang pag-uusapan plano o kaya yung pong nais ng Panginoon sa atin, maliwanag po na ang laging kagustuhan ng Panginoon sa atin, thoughts of peace and not of evil, to give us, to give you an expected end. Kaya mga kapatid, liligaya ang buhay ng Kristiyanong mapagpasalamat. Lulungkot ang buhay ng mga reklamador. Lulungkot ang buhay ng lagi na lang may pagkainggit. Lulungkot ang buhay ng lagi na lang, mga kapatid, na ang nagiging sentro ay ang mga bagay na wala siya. Ito na ang magandang pagkakataon. It is a good reminder, brethren, that in your life, it is good to always acknowledge the goodness of God. It is always good to somehow appreciate what the Lord is doing. Everything that God is giving you, you should thank the Lord. Amen? You should praise the Lord. You should thank the Lord. It manifests humility. It makes us happy. Masaya po ba tayo, mga kapatid? So, garantisado po ito. Bible po ito eh. Garantisado po na sasaya ang buhay kapag ka mapagpasalamat. Sasaya ang buhay. Kasi kapag ka na-develop sa yung attitude na yon, kahit simpleng bagay, at doon hahanga yung iba. Ano ba naman to? Simpleng bagay lang, napakasaya. Well, ang kalooban ng Diyos sa atin, maging masaya sa lahat ng pagkakataon. Amen? So kaya mga kapatid, mga minamahal, importante na sa buhay po natin, i-enjoy po natin ang Diyos, ang ginagawa ng Diyos, ang ibinibigay ng Panginoon, and learn to thank Him sa lahat ng bagay. Bawat detalye, pasalamatan natin sa Panginoon. Hindi kailangang extraordinary blessing bago ka magpasalamat. Even a simple thing na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Pag nakita ng Panginoon that you are grateful, lalong gaganahan ng Diyos na pagpalain ka, at habang ikaw naman dinidevelop mo ang grateful attitude, mapapansin niyo po ang saya ng buhay niyo. Oh, ito po, evaluation lang ha. Kamusta ka kapag ka nakikipagkwentuhan ka? Kapag ka may ka-sharing ka, 'di ba? Kamusta ba ang sentro ng inyong sharing?
Ang sharing nyo po ba umiikot sa mga hinagpis mo sa buhay? Ang sharing nyo po ba umiikot doon sa sama ng loob mo, sa galit sa puso mo, o sa mga bagay na wala ka, o sa mga bagay na ini-enjoy ng iba na wala sa'yo? Doon ba sumesentro? Lulungkot ang buhay mo kapag ka laging ganyan ang iyong sinentrohan. Pero pansinin niyo po, kapag ka sa sharing, ang na-develop sa inyo, oy, alam mo, very thankful ako kay Lord kasi, alam mo, yung bang wala lang akong sakit, napakalaking blessing na eh. O kaya kung may karamdaman ka, alam mo, yung isustain ako ng Panginoon, in spite of may karamdaman, talagang napaka-thankful ko sa Panginoon because I know, if not of Him, hindi ko makakaya ito. Amen? Yes. Mga kapatid, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Una, it manifests humility. Number 2, it makes us happy. And then number 3, it magnifies Him. Di ba? So, thankfulness or grateful attitude will surely magnify Him. It magnifies Him. Ito po, mga kapatid, ay makapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya nga nakakatuwang makita, okay, ito po hindi para mamintas. Hindi yung lahat ng kumakanta magaganda ang boses. Meron po na talagang puno lang sila ng pasasalamat, kaya gusto nilang umawit para sa Panginoon. Kaya mali pong namimintas tayo ng mga umaawit, kasi po wala naman sila sa singing contest. Okay? Ito po kasi ang isa sa epekto ng pusong nagpapasalamat eh. Yung talagang mapapaawit ang puso mo, mapapa-praise the Lord ka, mapapapurihan mo ang Panginoon. Kaya nga ang sabi, it is a good thing to give thanks unto the Lord, ano inugnay? And to sing praises unto thy name, O Most High. Mga kapatid, di ko naman sinasabi na wag mong pag-igihan ng special number mo. Ang sinasabi ko lang po, wag tayo mapamintas ng mga kumakanta kasi hindi po lahat ng mga kumakanta kaya kumanta kasi ang paniniwala nila maganda ang boses nila. Kaya sila kumanta, hindi nila mapigilan na papurihan ng Diyos bilang pasasalamat sa lahat ng kadakilan at kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, and I believe it is godly, it is good, it is acceptable unto God. Kaysa doon sa kaya ka kumakanta dahil bilib na bilib ka sa ganda ng boses mo at dahil doon sa alam mo at ang paniniwala mo maganda ang boses mo, ang gusto mo kaya ka umaawit para hangaan ng tao. Mali, sana kaya tayo umaawit para maramdaman ng tao yung puso natin na nagpapasalamat na nagiging dahilan kung bakit tayo umaawit bilang papuri natin sa ating Panginoon. Amen? Yes. Let us develop the attitude of thankfulness. The attitude of gratitude. It makes us happy. It makes you happy. When you are thankful, magiging masaya ka. It manifests humility. Pinapakita niyan, mga kapatid. Diba? So, it is actually regarding and revering the Lord. So, yung una po, recognizing the Lord. Pangalawa po, rejoicing in the Lord. Pangatlo po, revering and regarding the Lord. Ibig sabihin po, pagka pinapupurihan mo siya, binibigay mo ang mataas na pitagan pagkilala sa Kanya. Ikaw ang reason, Panginoon. Tingnan niyo po yung ilang mga halimbawa, katulad ng kantang, How Great Thou Art. Diba? If you will just feel the heart of the author, wow! Ito po ay kitang-kita at damang-dama na awit na nalikha ng isang taong nagpapasalamat sa matinding paghanga sa lahat ng gawa ng Panginoon. And then the other song, my tribute, How Can I Say Thanks? Diba? I mean, yung bang damang-dama mo ang puso na talagang kaya po umaawit sapagkat umaapaw ang pasasalamat. And you know what? Pagka ikaw nagpapasalamat, napapalaki mo lalo ang Diyos sa paningin ng mga tao. Please listen. And please consider this thing as a reminder. Kapag ka ikaw, puro reklamo, ang lumalabas sa bibig mo, puro sama ng loob. Di ba parang ang pinalalabas mo, parang hindi mapagpala ang Diyos, parang hindi matuwid ang Diyos, para bang masama ang Diyos na hindi niya ibinibigay sa iyo.
'Di ba? Pagka ganun po ang attitude natin, medyo nagiging kapintas-pintas ang Ama natin. Nagiging kapintas-pintas ang Diyos natin. Kaya ituring mong kasalanan na reklamo tayo po ng reklamo. Ituring po natin kasalanan na hindi tayo nagpapasalamat. Kasi ang pasasalamat po ay isang pagkakataon to magnify the Lord even in the eyes of the people. Pagka ikaw talaga naging thankful, everything na nangyari sa buhay mo, pagka si Lord ang itinataas mo, kapag ka siya ang talagang sinesentruhan mo, maniwala kayo sa akin mga kapatid, talagang ang Diyos mapapapurihan, maluluwalhati, kumbaga napapalaki ang Diyos sa paningin ng mga tao. Please, maingat kayo na makinig. Hindi po tayo ang bumabago ng sukat ng Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, ang Diyos, immeasurable po yan. But in the human aspect, may mga pagkakataon na namamaliit nila ang Diyos kapag hindi mo siya mapagkatiwalaan. Di po ba? So, ngayon, anong kinalaman ng pasasalamat, mga kapatid? Pagka tayo po mapagpasalamat, ano po nangyayari? Di syempre po, sabi ko nga, example lang po. Kapag ka po ako ay pinasasalamatan ng marami, lalo na kapag kami kakwentuhan, naalala ko po, nung birthday celebration po ni Nanay Pearlie, meron siyang old churchmate. Ibig sabihin, kasamahan niya sa church na dumalo sa kanyang, ang nakatabi po, mga Precious Rubies. Ayan, shout out na naman tayo sa Precious Rubies. Alam niyo po ba, na sa kwentuhan po nila, papuri nila sa Diyos, nagpapasalamat sila na may Pastor de Vega na binigay sa kanila. Wala akong alam doon. Alam niyo po ba, na lumapit po sa akin yung sister na nakausap po nila, na churchmate po dati ni Nanay Pearlie nung mga early years po nila sa Christian life sa lugar ng May Kawayan. And you know what? Alam niyo sabi niya? Naku, alam niyo po ba? Talagang yung pong Precious Rubies, yung mga katabi ko sa upuan, sobra po ang... So, umaayos ako sa tingin ng tao dahil sa pasasalamat ng Precious Rubies sa akin. Di magandang makita po nating illustration that if we are thankful, if we are grateful to God in everything, sa buhay po natin, in effect, nakikita nila yung kalakihan ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi niya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Di ba? O tapos, ang sabi niya, my soul shall make her boast in the Lord. O tapos, pagdating doon sa isang talata, okay, ang sabi, come, and let us magnify the Lord. Let us magnify the Lord with me. So in blessing the name of the Lord, in thanking the Lord for everything, because you are recognizing and acknowledging that all of the blessings that you are enjoying in your life, lahat ng yan galing sa Panginoon, and because of that, nagpapasalamat ka, and then, syempre dahil nagpapasalamat ka, ang saya ng buhay mo, at yun ay nanonotice at magiging testimony sa mga nakapaligid sa iyo, and because of that, papupurihan po nila ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako na ito po ay maging magandang paalala po sa atin. Let us magnify the Lord by being thankful. Let us exalt the name of the Lord by being grateful, by being praiseful. Let us always thank God. Let us always praise God. Medyo umalis ka na, lumaya ka na sa laging reklamo sa buhay mo. Tandaan nyo po yan. Hindi nakatutulong ang reklamo, hindi nakatutulong ang inggit, hindi nakatutulong ang sama ng loob, hindi nakatutulong ang galit. Ang pinakadabe sa puso po natin, punuin natin ang pasasalamat sapagkat ito ang mabuting bagay. It manifests humility, it makes you happy, and it magnifies Him. Yan po ang buti ng pagiging mapagpasalamat. Nahahayag ang kapakumbabaan because you are recognizing the Lord. Diba? It makes you happy, nagiging masaya ka. Okay, you are rejoicing in the Lord. And then it magnifies Him. Mga kapatid, ito po ay reverence to the Lord. Diba? Ito po ay isang pagbibigay ng masasabi nating pitagan, galang, regard sa Diyos na ating pong kinikilala. So ngayong umagang ito mga kapatid,
naway na-enjoy po ninyo ang ating pagsasalo-salo dito po sa ating Believers Breakfast with BFDB. So, sisikapin ko po na sa kaparaanan ng makapagmiministeryo sa inyo, kahit sa maagang oras, biyaya ng Diyos, magmiministeryo po tayo. And again, sa mga naka-tune in ngayon na hindi nyo po narinig ang sinabi ko po nung pasimula, ang reason po kung bakit ako po ay ni-lead na muli po, gawin po ang pagsasalo-salong ito tuwing umaga sapagkat medyo naging mahirap na po sa akin ang ating pong feasting on the divine verses, yung schedule po, because most of my engagement, ito po ay sa gabi, kaya kahit nasa ang lugar ako, at least, ang Believer's Breakfast po ay po pwede kong magawa. So ito po'y bilang response doon po sa mga nagpapahayag ng kanilang pagka-miss sa inyo pong lingkod, and I hope na pinagpala po kayo ng Panginoon at umaasa po ako, mga kapatid, na ipapanalangin niyo po ang ministeryong ito.